Mga master, naglabas ng memorandum. Ito pong Office of the Undersecretary, no, Office of the Undersecretary for Human Resource and Organization Development. Ang subject, updates on fiscal year 2021 and fiscal year 2022 performance-based bonus. Kahapon po, December 11 ang petsa ng memo na ito mga master. And nakapagtataka po na kapansin-pansin, no, na marami po yung nai-excite sa PBB 2022 dahil nga po nagbigay ng update sa pamamagitan ng memo na ito. Pero sa episode na ito, tingnan po natin ang laman nito po memorandum galing po sa opisina ng Undersecretary sa Human Resource. No, mayroon pong tatlong bahagi itong memorandum. Ang una at pangatlo ay related po sa isa't isa. Ang first part ay ito pong updates sa 2021 PBB payout. Kasi kung hindi po ninyo alam, ang mga guro lamang at mga school-based personnel ang nakatanggap ng PBB 2021 sa DepEd. Yung mga hindi po school-based personnel ay wala pang PBB. So yung mga personnel sa division offices, regional offices at maging sa central office, wala pa po yung PBB. So meron pong dalawang criteria sa PBB 2021 na mababa yung score ng DepEd. At dahil sa mababang score na yon ay hindi o mayroong mga opisina na siyang naging sanhi ng mababang score na may mga personnel na hindi mabibigyan ng PBB. No, so aside from that, meron din pong listahan ng mga administrative requirements itong PBB na hindi din po na-comply ng iba't ibang regional offices and division offices. So, ibig sabihin kapag non-compliant yung regional director at SDS na mga non-compliant offices ay walang makukuhang PBB. So, dito mga master, yun po yung nilalaman sa part 3 na memorandum na ito. Yung listahan ng compliance ng mga regional offices at schools division offices. So, kung kasali po ang inyong division doon sa may mga naka-X, so ibig sabihin mayroon pong hindi na-comply ang division office ninyo. So, yung mga personnel, iilang personnel doon na responsible for that requirement, sila po yung tanggal sa payroll ng PBB 2021. Ang pangalawang bahagi ng memo na ito ay tungkol po sa PBB 2022 update. Pero kung napansin po ninyo mga master, sa Facebook ay nagpost po tayo at sinabi po natin na medyo matagal na rin po natin naging content, no, yung laman ng update dito. Kasi dito po sa 2022 update ng memorandum na ito ay nabanggit, no, ito pong listahan ng government agencies na mayroong deficiencies to agency accountability requirements para sa PBB 2022. Ang update nga nakasaad dito ay as of April 12, 2023. Pero yun pong naging content natin na update ay as of September 2023. No? So, kaya related lamang po sila. Ang sinasabi lamang po sa 2022 update sa memo na ito ay mayroong dalawang requirement ang DepEd na agency accountabilities na hindi na-comply. PhilJIPS posting and APP non-CSE. So ito pong annual procurement plan of the non-common supplies expenses, no, parang ganon. So ito pong mga requirements na ito ay halos bawat taon ay hindi po siya nako-comply kasi nga medyo mahirap din po yung requirements niya. So, sinasabi lamang dito sa memo na yung mga opisina, division offices, mga opisina ng DepEd na naging bahagi ng mga non-compliant sa taong ito ay pwedeng mag-submit ng kanila pong appeal doon sa PBB status nila. No, so kung kabilang yung division office ninyo, opisina, sa mga hindi naka-comply sa PhilJIPS posting o kaya ay sa APP non-CSE, so pwede po sila mag-submit ng appeal doon po sa link na pinakita sa memo para ma-consider po na sila ay posibleng nailista lang as non-compliant pero nakapag-comply pala. Mahalaga po na sila ay mag-submit ng appeal if ever compliant talaga sila. Kasi the moment na mailista kayo as non-compliant, ibig sabihin kayo ay posibleng hindi makakatanggap ng PBB.
no, itong mga personnel na responsible para sa dalawang requirements na yan. So if ever complied naman nila, so dapat talaga sila mag-appeal para matanggal yung pagiging non-compliant nila, and they will receive their PBB kapag ibibigay na po, if ever maging eligible yung agency. So yun lamang po naman yung laman ng memo na ito, issued December 11 ng Office of Undersecretary for Human Resource. Hindi naman po ito nagpapahiwatig na yung PBB 2022 ay malapit na. Kasi unang-una po dyan mga master, unang-una po ay dapat maglabas muna ng desisyon ang PBB Secretariat kung ano-ano mga agencies ang eligible for PBB 2022. If ever na hindi po makapaglabas ng listahan ng eligible agencies, then it means na wala pang ahensya na eligible. So, never pa na maging malapit ang PBB kung hindi pa nagdeklara na mayroon na talaga ang PBB. So, ganun po yon, no? Kasi nga, napansin niyo last PBB 2021, January lumabas yung order, no? Yung result na talagang eligible ang DepEd. So, nagpadala ng letter itong PBB Secretariat sa mga government agencies para sila ay mag-comply sa requirements nila para mabigyan ng pondo. January po yung result, siguro February na nang maglabas ng letter na yon o kaya natanggap ng agency. So anong buwan natanggap yung PBB. So ganun po katagal yung proseso, pabalik-balik kapag may mga errors. So much more, no, kung hindi pa lumabas yung result, so we cannot expect talaga na malapit na siya, no. Although we can hope, pero we cannot really expect na talagang malapit na siya as long as walang result po doon sa evaluation ng 2022 performance sa DepEd. So yun po yung isang bagay na atin pong aabangan in the next few weeks, no? Kasi January na next year, next month. So baka sakali na magiging available na yung result. So abangan po natin yan. So far sa ngayon, dito po sa memo na nilabas ng DepEd ay wala pa po siyang direct na connection doon po sa iniisip ng iba na papalapit na yung PBB 2022 kasi naglabas na ng update, no. So hindi po siya directly connected, pero we are hoping na darating na nga siya, kaya lamang dapat limited po yung atin po expectations dyan kasi yung realidad ay hindi pa naman po tayo eligible as of now kasi wala pang result doon sa PBB 2022 evaluation.